tumira dito, may nakita sila yung white lady ba? Sa isang liblib na lugar sa Antipolo, may nakakubling abandonadong dormitoryo na nababalot daw ng misteryo. Yes! Oh my God! Dekada 80 nang itinayo ang dormitoryong ito at kalaunan ay ginawang retreat house para sa mga estudyante. Ayon sa mga taga dito, maraming nakaranas ng paramdam sa dormitoryo pag natutulog sila sa gabi. At paglipas ng ilang taon na wala nang pumupunta ay tuluyan na nga itong inabandona. At dahil matagal na itong abandonado, pinamahayan na daw ito ng iba't ibang klase ng elemento at espiritu. What the heck? Kumakatok. First time nangyari to. May araw pa nang bumiyahe kami papunta. Medyo matraffic sa daan kaya madilim na makarating kami. At pagdating sa lokasyon, ito ang tumambad sa amin. Isang abandonadong dormitoryo na unti-unti nang nilalamon ng kalikasan. Ano yung nagpakita dati sa kanya, Tay? Pari ba? Umakyat sa hagdan. Dito naman tayo sa papasok sa dormitory. So yan, makikita nyo yung gubat na to, guys. Bago makarating sa dormitoryo, kailangan namin lagpasan ng masukal na daanan. Lalaki ng mga puno. Tabi-tabi po. Oh my God, guys. Ito nga yun. Tama nga sabi ni Kuya. Yung left side namin, meron ditong baka kantin nila. Tanggal na rin yung mga nito bubong. Tapos yung mga kisame niya. Rinig mo? Bigla kaming kinabahan dahil baka may ligaw na hayop, lalo't gubat ang aming dinadaanan. Pasok na tayo. So ito siguro para siyang opisina, pero tanggal na yung mga kisame niya, tapos yung bubong naagnas na, guys. Pero sobrang laki niya. Ang lawak yan, oh. Makikita niyo dito, lala ng tama niya, para siyang dinaanan ng matinding bagyo. Kasi yung kisame niya warak-warak talaga eh. Tapos kinakalawang na rin yung mga bakal. Sa tabi nito matatagpuan ang chapel nila. Sira-sira na ang ibang parte at nagsibagsakan na ang mga kisame. Dito warak-warak na rin, guys. Bagsak na rin yung kisame. Tapos ito ata yung parang kumpisalan nila. Tapos dito meron pang ni Jesucristo dito. Pero buo pa siya. Tapos yung mga frame, siguro yung mga nilalagyan ng mga imahe ng mga santo. Basag na lahat. Naagnas na yung mga papel niya. Check na natin yung loob ng dormitory. Kasi dun daw yung maraming paramdam. Oh my God. Kaging daming gamit, guys. May mga naiwan pa ditong mga fire extinguisher. Meron pang malaking tangke. Tapos dito matatagpuan yung hagdan paakyat sa second floor tsaka third floor. Sa entrance banda may natagpuan kaming isang silid na napakaraming gamit. Siguro mga disenyo nila to. Warak-warak na rin yung mga yung mga tiles. Dito nakalagay lang. Yung iba hindi pa nagagamit, guys. Hinayaan lang dito. Para siyang mga rack, nilalagyan siguro ng gamit tong mga to. May mga naiwan pang gamit sa palapag na to at habang naglilibot, bigla kaming napatigil sa tunog na narinig namin. Ano ba? What the heck? Yun o. Yun o. Galing dito sa taas. Tinawag ko baka sakaling may tao. Tao po? Pero wala kaming narinig na sagot. What the heck? Hindi po kami pumunta dito para manggambala. What the heck? Kaya nag-decide kaming umakyat para tingnan anong meron sa taas. Tao po? Gaging lala ng kilabot ko dito. Oh my God. Matay wala iba ko dito, guys. Merong dalawang daanan. Ito yung right side. Dito naman yung left side. Parang may kulay kasi siya. So feeling ko ito pang babae to. For girls dormitory siguro.
Tas ito para sa boys. Unahin natin tong boys tapos babalik tayo dito sa girls or kung... May narinig kaming umusog na higaan pero hinayaan lang namin at di lang to pinansin. Ay, ito po. Merong mga pangalan yung bawat kwarto. San Matias, San Bartolome. So ito yung itsura ng kwarto niya guys. Dito banda, merong daanan sa likod. Connected pala siya. Tama yung nalaw kanina na merong daanan. Kasi paikot siya eh. Pero yung mga room, na siya? Mga bed frame na lang yung naiwan. Sobrang dami dito guys. Ito meron pa dito. So yung frame na lang yung natira. Kasi sobrang tagal na daw to sabi ni tatay. Oh my God. Ito na yung girls. Sa bandang to naiwan pa ang mga dating higaan nila. Sira-sira na rin ang ibang parte ng banyo at mga dingding ng ibang kwarto. At unti-unti nang binabalot ng alikabok ang palapag na to. Pero dito kami nagtaka dahil parang may kakaiba sa tunog na narinig namin kanina. Parang ko, saan kaya galing yung tunog? Parang plywood nang gagaling. Meaning bed. Ito nga oh. What the heck? Oo kasi ito, concrete to guys oh. Hindi dapat ganito yung tunog niya. Oh my God. Pero dito, parang iba na yung pakiramdam. Unti-unting pumibigat ang pakiramdam namin sa palapag na to. Kaya nagmadali na kami, lalo't lagpas na hating gabi. So mamaya, tingnan natin sa investigation kung may masagap tayo dito. Buti walang nagkakalakal dito. Sobrang laki nito pero walang gumagalaw guys. Dito sa terasa banda nakita namin ang mga carpet at iba pang gamit nila at merong naiwang parang lagayan ng bata na merong pulang mancha. Para siyang higaan ng bata. Pero ba't ganun? May mga manchang pula siya oh. Ito guys, mayroon siyang mga manchang pula. Yan oh, sa may dito banda. Tsaka dyan oh. Parang kamay Pero ba't ang liit? Parang siyang kabaong or what? Oh my God, ito pa yung mga carpet nila guys. Iwan lang dito. Nakarolyo pa. Di pa nagagamit. Tapos dito banda guys. Yung makikita niyan. Gubat na yan guys. So nasa gitna siya ng gubat. Gubat na lahat yan. Tsaka lalaki ng puno dito. So check natin yung third floor. Tignan natin kung ano pa yung makikita natin dun. Time check natin. 12:44. So magwawan na. Bilisan na natin para makapag-investigate tayo dito. Dumiretso na kami sa third floor para tingnan anong meron dun. Pero habang paakyat, meron kaming napansin na kakaibang amoy. Dito parang mas creepy yung itsura guys. Parang amoy dito. Oo nga no, parang amoy sunog. Ba't ganun? Oh my God, ano to? Lalaran tayo ng balahibo ko dito. Daming gamit guys. Amoy sunog sa palapag na to at nagkalat ang iba't ibang gamit sa labas ng mga kwarto. Halatang minadali ang paglisan dito. So dito guys, parehas siya. May daanan dito. Tapos dito. Hindi kaya ito yung sinasabi ni kuya na pinagstayan ng mga pari. Parang may tumalon. Tingnan ng mga pari. May narinig kami na parang tumalon pero inisip lang namin na baka may pusa lang o daga doon. Dito banda guys. Kaging lalanan tayo ng balahibo ko. Tao po, makikibidyo lang po. Oh my God, ano to? Kagi, mga salamin. Huwag tayo sumilip dyan, delikado. Meron mga salamin dito guys oh. Pero nakatakot yung niya, shape niya. Hinihinig yung kamay ko. Hindi ko lang bakit. Hindi ko alam anong nangyari sa akin dito. Pero hindi ko mapigilang manginig ang kamay ko. At habang tumatagal kami dito, mas lalong dumadami ang tunog na naririnig namin. So ito yung itsura dito guys. Ano yun? Tama nga sinabi ng tropa. Maraming ang tunog dito. Ayun oh. Para itong tumatakbo papalapit sa amin. Kaya binilisan na namin agad para makapagsimula ng mag-imbestiga. So guys, dito, yan makikita nyo dyan. Yan yung mga partition ng mga kwarto nila dito. So ano lang siya.
plywood lang na manipis. Pero yung iba, nagkitang gana. Bago natin puntahan ng ibang parte, gusto ko lang sagutin ang mga tanong kung saan kami kumukuha ng funds para makapag-explore. Dahil tumaas na ang presyo ng gasolina at mahal na rin ang ticket sa aeroplano, ginawa po namin is nag-invest kami sa isang trading app which is ang Pocket Broker. Isa itong trading platform kung saan pwede ka mag-trade ng stocks, crypto, and other currencies. Sobrang dali lang din gamitin, ilalagay mo lang yung email mo, ang iyong napiling password at pwede mong gamitin ang promo code ko na JSCL para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Sobrang dali lang din mag-deposit at mag-withdraw. I-click mo lang yung finance at makikita mo na dyan na meron silang GCash, Maya, and other banks. Meron din silang mga social at copy trading kung saan pwede mong kopyahin ang mga expert traders. At ngayon dahil sa bagong design ng kanilang platform, mas pinadali na itong gamitin at i-navigate para sa mga first time traders at bagong users. Kung first time mo mag-trade, meron silang $50,000 risk-free demo account na pwede mong gamitin na walang nilalabas na pera. Itong ginagawa ko dito guys ay always buy low and sell high. So meron tayong 7,118. So ilalagay lang natin to, pipindutin lang natin yung green. Pag bumaba siya, saka tayo pipindot. Yan, pag bumaba na, yan. Yun. Tumaas. Yun. So meron tayong 8,038.70. Kaya kung trip mo mag-trade, huwag mong kalimutan gamitin ang promo code na JSCL para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Ngayon tara, samahan nyo na akong ikutin ko. So guys, dito na tayo sa kabilang dulo. Dito tayo galing. Merong daanan dito. So feeling ko kagaya to sa kabila, paikot lang siya. Pero dito, yung ibang kwarto, nasira na siya guys. Kasi ito wala na ring plywood, tanggal na. So check pa natin dito. Kasi dito banda yung mga may tumunog eh. Wala na tumunog. What the heck? Tabi-tabi po. Tuloy-tuloy lang kami sa paglilibot kahit unti-unti nang dumadami ang tunog. At dito banda, natagpuan namin ang mga kwarto kung saan natutulog ang mga dating pare at mga madre dito. Kaging creepy. Di ko alam kung ano to eh. Para siyang kulungan din. Pero sobrang tagal na siguro kaya ganito yung disenyo. Sobrang liit lang ng mga kwarto. Oh my god. Ito may mga salamin. Dahil parang may mga naglalakad. At pagdating namin sa dulo, meron kaming natagpuan na mas lalong nagpatayo sa aming balahibo. Ito na to, mga foam? Ang palang nakita to ah. Oh my god. Dito ano na, warak na yung foam guys. Pero yung iba wala na talaga. Ito pa yung kumot oh. Oh my god, laban na yan. Ba't? Oh my god, shucks. Kulay pula? What the heck? Yan dugo? Oh my god. Tara na. Ito tayo. Try natin mag-EMF guys kasi dito banda yung may tumunog. Kaya sinubukan ko agad mag-EMF kung mayroong masasagap sa bawat palapag. At nang sinubukan kong ilapit sa mga kwarto, biglang nangyari to. Oh, dito lab pumipitik. Ano? Oh. Shit. Kaya nga eh. Tas yan oh, hindi stable oh. Ay. Oh my god. Guys, kaka-charge lang. What the heck? Kaya sinubukan din namin sa baba kung magtutugma ang masasagap sa sinasabi ng tagabantay. May pitik. So tama nga sabi nila, meron nga dito. Stable eh. Yan oh. Hindi stable ang palo nito at maya-maya lang. Ooh. Guys, ayan, makita nyo lang akong hawak dito. May pitik dito nga. Mas din lang hawak yan ha. Mas malakas ang palo ng EMF sa palapag na to, tugma sa sinasabi ng tagabantay dito. Oh. Sa mga higaan guys. Dito banda.
Kailangan tayo ng balahibo. Kaya kinuha agad namin ang mga gamit para masimulan na ang investigation. Kunin natin yung gamit. Tata, investigate tayo dito. Hindi pa kami nag-uumpisa, may nangyari na agad sa isa naming camera. Nalubat siya agad oh. O yan oh. Kakapalit ko lang guys. At habang kinakalikot namin to, meron nang nadedetect ang isang gadget namin. Kaya nagumpisa na agad kami magtanong. Meron ba kaming kasamang espiritu o elemento dito? What the heck? Guys, nung may naramdaman ako dito dumaan, nagano siya. Tumunog. Kagi, lalanan tayo ng balahibo ko. Kaya nga eh. Kayo po ba yung dumaan sa likod namin kanina? Kagit dun nga banda. What the heck? Nandyan siya. Confirm pa ulit. Biglang may nadetect ang Tatsulok kung saan ako may narinig at unti-unting lumalala ang kilabot namin. Dahil sa mga sumunod na tanong, unti-unti itong lumalala. Pwede ka po bang makipag-usap sa amin dito? Pwede niyo pong patunugin kung oo yung dead bell isang beses, kung hindi, dalawa. Oh my God. May nadetect agad ng Tatsulok pagkatapos ng tunog. Pwede ba namin malaman kung ilan kayo dito? Kung marami kayo, pwede nyo pong pailawin yung green. Kung ikaw lang mag-isa, yung pula. Tapos pwede mong patunugin yung dead bell ng isang beses kung ikaw lang mag-isa dito. Kung marami kayo, 2 beses. What the heck? Oh my God! Biglang tumunog ang mga gamit pagkatapos namin makarinig ng mga kalabog. Ibig sabihin, papalapit na sila sa amin. So pwede ba namin malaman kung elemento ka o espiritu? Kung espiritu, pailawin mo yung Tatsulok ng green. Kung elemento, pula. Guys. Bagay nagubat natin. Oo nga eh. Dito kami mas lalong kinabahan dahil hindi espiritu ang kausap namin dito. So, elemento yung namamahay dito. Kaya pala amoy sunog kanina. What the heck? Gagi, nilalanan tayo ng balahibo ko guys. Yes. Oh my God! At dito na nga nag-umpisa ang mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Guys, wala kaming hawak or anything yan. Okay, pwede pong patigilin mo muna. Shit. Okay, pag pinatigil nyo po, aalis na po. No. Gusto lang po namin makipag-usap. Shucks guys, first time nangyari to. Nadamala ko yung ulo ko. Oh my God. Sabihin dito sa paligid lang. Yes. What the heck guys? Sinubukan kong i-reset ang gamit pero meron pa rin itong nadedetect at mas lalo itong lumala. Sensya na po, gusto lang po namin makipag-usap. Lab, ayaw tumigil. Ni-reset ko na, ayaw pa rin tumigil oh. Ayaw tumigil. Ayaw mo ba kami dito? Ayaw nitong tumigil. Ibig sabihin, nasa harap lang siya namin. May dala kang asin? Shit. Ayaw talaga eh. And guys, wala kaming hawak ha. Si Dayan. Tunog siya ng tunog. Sobrang active dito. Grabe to. Ayaw mo, sige. Papatayin ko to. Ayaw mo patigilin. Inoff ko ang rempa dahil ayaw nitong patigilin sa kakatunog. Pero maya-maya lang. Okay. Ito naman yung pinapatunog niya.
Oh, tiyangala. Guys, in-off ko na to. Ito naman pinatunog niya. Tapos ito. What the heck? Bata kaya? Ay, Hindi elemento, kaya makulit yan eh. Pwede ka ba namin kausapin sa spirit box para mas klaro? Kaya sinubukan namin kausapin sa spirit box at dito namin napagtanto kung ano ang nangyari dito. Pamamahay mo ba to? Yung dormitoryong to? Talaga? Ano ibig mo sabihin talaga? Sa'yo talaga to? Dito ka talaga nakatira? Oo, siguro nung tinayo to. Nagambala ka ba nila nung tinayo nila tong dormitoryong to? Lahat sila? Oh my God, ibig sabihin yung mga nag-ano dito, nag-stay dito. Sino dahilan bakit nalunod yung bata? Huh? Chris? Sigurado ka? Sigurado ka sa sagot mo? Na yung pare yung may kasalanan? Yes. Oo. Ano man ang naninirahan sa dormitoryong ito ay mananatili pa ring isang misteryo. At sa magtatangkang bumisita dito, iba yung pag-iingat dahil baka maging bahagi ka ng kanilang kwento. This year, I'm trying to reach 1 million subscribers. And sana, napasubscribe kita.